ni Santiago ay tayo ay nasa ika-4 na linggo ng 40 araw ng ating paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ipinamamanig ko sa ating alin yung nagkakita ng liwanag ang bulag. Ang bulag ng taga-Jerusalem. Bahagi ko na siya ay bulag mula nang siya ay isinilang. Tayo rin ay mga bulag mula nang tayo isinilang. Nakakita lamang tayo ng alin nung tinanggap natin ang sakramento ng binyag. Ang tubig tusin na ibinuhos sa atin at ang langis na ibinuhos din kay Haring David na ibinuhos din sa atin, hindi naman binubuhos sa atin, nilalagay din sa krus yung langis, pero bahagi yung pinapahiran tayo ng langis. At isang biyaya na huwag natin kalimutan natin, yung binyag namin ay nagdudulot na tayo ay makakita, maliwanag, maalis ang ating pagkabulag. Bahagi yun, sabi nga ho, sa nawawang nating kalimutan na itong ating biyaya ng sakramento ng binyag, lalo sana natin pinapakinabangan. Kasi ang bulod sa atin niya rin, makakita. Marami yung dapat natin makita ang aming binigyan ng pansin sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, sa mga pagdiriwang natin ngayong araw na ito, ay alin, yung kahalagahan ng araw ng pamamahinga. Kasi ginawa ni Jesus itong pagkapagaling sa bulan sa pamamagitan ng araw, sa loob ng araw ng pamamahinga. Pero bahagi na huwag natin kalimutan na yung ating pananampalataya ay nawaya rin, ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Alam niyo kung minsan ang problema namin ni Alin, tayo ay ayaw natin makakita ng liwanag. Tayo ay kuminsan ay pinanatili natin bulag at nagbubula-bula. Nais ang Diyos na makakita. Kaya nga kung mapapansin natin, anong ginawa ni Jesus dito? Tumura sa lupa at yung lupa ay nabasa, naging putik. Yun ang ipinahid sa mata ng bulag. Bahagi o kumisan, hindi namin namamalaya natin na tayo ay nabubulang sa maraming dahilan. Kaya napakahalaga yung pagsisimba natin pag-araw ng linggo. Yun ay unti-unti na nawa tayo ay magabayan ng ating pananampalataya. Kung minsan ang pinapakinggan natin ito, halimbawa na lamang, ay saka magsimba tayo, mas naniniwalaan pa natin ng alin. Pamahiin. Tayo napakarami natin pamahiin. Kanya-kanyang lugar, may kanya-kanyang pamahiin. Huwag mong gagawin yan. Bakit huwag mong gagawin yan? May susunod. Wala sa pamahiin kung may susunod kung wala. Ang ating pananiwala ay yan ay nasa kalooban ng Diyos. Nawawag natin kalimutan. Hindi mayroong naman ay gawa ng pamahiin. Tinatakot tayo ng pamahiin. Mas natatakot tayo sa pamahiin. Pero yung ating pananampalataya hindi nakapasok sa takot.
Mabali saan? Sa pag-ibig. Huwag natin kalimutan. Kaya, sana makita natin yung ating pagkilos. Kung minsan sabi na natin, yung mga bata, ay, yan, tinatakot natin. Pero, bahagi yun. Kasi baka mamaya, lumaki yung bata, ano yung namamayani sa kanyang takot. Dapat namamayani na rin pag-ibig. Kasi nagturo na Jesus. Pinagturo na Jesus na binibigyan ng higit na pagkilala saan? Sa pagbibigay ng kanyang sarili sa krus. Siya ay ibinuhos niya ang kanyang dugo para saan? Gawa ng pag-ibig niya sa atin para tayo magkamit ng kaligtasan. Na kung tutusin, tinanggap natin bilang mga binyagan. Kaya naman, pinakailangan natin pag-iba-ibig habang tayo tumatahak sa daigdig na ito. Pero yun ang nais natin makita. Maalis tayo sa marami natin pagkabulan. At ang isa rito yan yung mga kamay. Sabi nga, kung kalimutan na rin, wala namang masama sa kamay. Mayroon mo. Anong masama? Hinahati mo ng alin, pagtitiwala natin sa Diyos. Saan ka na iniwala? Kay Jesus? O doon sa pamahiin? Hindi naman sinabi na Jesus eh. Bahagi yun. Ang narinig ko kanina, kasi sabi, nakagalang kahapon pala, na hindi daw dapat ilagay yung mukha noong kabaho, yung nasa kabaho ng patay, sa tabi ng bintana. Kasi daw may bintana, baka daw naghahanap ng isusunod. Wala po doon kung may susunod ba o wala. Ay bahagi yung baka akala natin, wala namang mawawala, malaki yung ang nabawala. Yung alin, pagtitiwala natin sa Diyos. Na ano yung pagtitiwala sa Diyos? Na ang buhay natin sa daigdig na ito ay mula sa kanyang biyaya at awa. At siya yung may karapatan kung tayo ay kukunin na o hindi. At nawa, sa amin nangyari, kung kukunin na tayo, dapat maging handa tayo. At isang pag-aantaya ng pagtitiwala natin, hindi tayo mababayaan ng Diyos. Dito sa lupa, para na sa langit. At yun ang inilululog din natin para kayo Santiago, na makita natin na nawa ay higit natin maunawaan ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Pagpasalamat tayo sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos kay Santiago na naging bahagi ng ating buhay. Sabi ko nga, isa sa mga aspeto na kung bakit yung araw ng pamamahinga ay hindi tayo nagtrabaho, ay hindi lamang sa bagal ayaw ng Diyos na tayo magtrabaho. Dalawa yun. Hindi ka lang magtatrabaho kapag araw ng linggo, yung kasi araw ng aming pamamahinga. Para sa mga Hudyo, Sabado. Para sa mga Muslim, Biyernes. Pero sa atin, araw ng linggo. Para sa atin, ibigay mo ang araw na yan para sa Diyos. At para sa magsimba ka kapag araw ng linggo, hindi ka nga nagtatrabaho, ay hindi ka naman nagsisimba. Sayang, hindi mo na inanihan yung araw ng pamamahinga. At ano isa pa? Sa pamilya. Sa pamilya. Bahagi mo yung araw ng pamamahinga. Kaya yun, bakit? Kasi kapag kasama mo yung pamilya mo, doon ka hindi na nakakapagpapahinga. Yung mga mahal mo sa buhay, yung mga nagmamahal sa iyo, kasama mo, yun ay napakalaking pahinga. Bahagi mo yun
Kaya sa pagkakataon na ito, inulong natin ang nanawa, tayo ay patuloy na liwanagan na Jesus hanggang makamit namin ang kaliwanagang walang katapusan sa kanyang kaharian sa langit.